Merong isang pambihirang nagaganap ngayon doon sa Middle East. Tila baga meron pong bumubuo ng isang kapayapaan na pinagbabati mga sangkay. Pinag-aayos ang mga leader na nag-aaway-away sa Middle East. At marami pang mga bansa. Ito ay kung tawagin, the Abraham Alliance. It's time for a new Middle East. Ito po yung kataga mga sangkay na mababasa sa isang billboard. Ang tanong po dito, ito na nga ba ang katuparan sa propesiya mula sa Biblia patungkol po sa 7 years peace treaty na gagawin ni Antichrist? Si Donald Trump nga ba ang Antikristo na ito na makikita po mismo sa larawan mga sangkay na nasa gitna po siya? O ito po ang simula mga sangkay sa paparating o papalapit na paglitaw ni Antichrist ayon sa propesiya na nakasulat sa Biblia? Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. So today mga sangkay, pag-uusapan po natin ang patungkol po dito sa tinatawag na Abraham Alliance doon po sa Middle East. May bumubuo mga sangkay ng kapayapaan sa pangunguna po ito ni Donald Trump. Ang nakakakilabot lang mga sangkay sapagkat mayroon pong tinutukoy ang Biblia na sa huling mga araw ayon po sa propesiya, mayroon pong isang makapangyarihan na nilalang nalilitaw at magkakaroon po ng peace treaty sa Israel at siya po si Antikristo. Ito na nga ba mga sangkay ang hinihintay natin? Tayong mga Kristiyano mga sangkay ay umaasa sa mga propesiya sa Biblia. Ito po ay ang guide natin mga sangkay sa mundong ibabaw. At alam na alam po natin na namumuhay po tayo sa huling mga araw mga sangkay. At ang hinihintay na lamang po natin ay ang tinatawag na rapture or caught up o pagdagit sa mga Kristiyano na naglilingkod ng tapat sa ating Panginoon para iligtas sa paparating na dilubyo na haharapin ng ating mundo sa araw ng Great Tribulation. Ang mga propesiya mga sangkay mula po sa Biblia ang siyang palatandaan natin kung kailan darating ang ating Panginoong Hesus. Ito po ang nagbibigay sa atin ng liwanag mga sangkay sa hinaharap ng ating mundo upang tayo ay mas maging matibay pa sa paglilingkod sa ating Panginoon. Marami mga propesiya mga sangkay ay natupad na, ngunit may iilan na lamang pong natitira mga sangkay. At itong mga natitira, ang mga propesiya na ito ay sa pinakahuli-huling mga araw na po ng ating mundo. Yes mga sangkay, we are living in the very last days o tinatawag po ito the last days of many last days. Nakita na po natin ang lahat mga sangkay ng propesiya na natutupad at ngayon mga sangkay ay sabay-sabay po na nangyayari kagaya na lamang po ng mga propesiya na nakasulat sa Biblia na pagkalat ng iba't ibang klaseng karamdaman o pestilences. Nagaganap po yan ngayon. Mga natural disaster, may climate change mga sangkay, baha dito, baha doon, nanganganib ang ating mundo mga sangkay dahil po sa pagkawasak ng ating planeta mula po sa human error or human destruction sa ating kalikasan. Ang kagutuman na nagaganap po mga sangkay sa buong mundo ay malala na. Mga pagyanig ng kalupaan nagaganap din po ngayon mga sangkay. At ang isa sa pinakamatindi ay ang mga digmaan. Ang mga digmaan ay mula pa noon magpahanggang ngayon ay nagaganap. Sa madaling sabi mga sangkay, ang propesiya patungkol po sa mga digmaan na magaganap sa huling mga araw ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Maraming mga bansa mga sangkay ang nag-aaway-away. Sa Europe mga sangkay, hindi po magkasundo ang NATO laban po sa Russia. At ngayon mga sangkay, nasa digmaan ang dalawang bansa. Ito po ay ang Ukraine at Russia. Sinusubukan po mga sangkay na pag-ayusin ni Donald Trump ang dalawang mga leader na si Putin at si Zelensky. Subalit mga sangkay, hindi po ito ganun kadali. Dito naman po sa Asia mga sangkay, napakaraming mga sigalot. Kahit tayong Pilipinas, may kinakarap po tayo laban po sa China. Pero ang pinakamainit po talaga, mga sangkay, ay ang sa Middle East. Tuwing sasabak sa digmaan ang Israel, nagkakaroon po ng isang matinding
balita mga sangkay. Marami po mga Kristiyano ang nag-aalala kung ano nga ba ang mangyayari sa ating mundo. Ang Israel po mga sangkay, magpahanggang ngayon ay umaharap sa iba't ibang klaseng pagsubok. Mga digmaan mga sangkay, nais po silang burahin sa ating mundo. Ngunit hindi po iyan mangyayari mga sangkay na mawala sila sa mundo, sapagkat sila ang mga taong pinangakuan ng Diyos mula po sa covenant ng kanilang ama na si Abraham. Bagamat sila po ay ang modernong Israelita, mga Hudyo, sa modernong panahon, ngunit hindi po nagbabago ang pangako ng Diyos sa kanila, sa lumang panahon man o sa modernong panahon. Ngunit nagpapatuloy ang kasaysayan ng Israel. Simula pa po sa Old Testament, sila po ay napapaligiran ng kaaway, kaya't hindi na po nakapagtataka mga sangkay na magpahanggang ngayon ay nangyayari sa kanila ito. Ito ay nakapropesiya mga sangkay na magaganap po talaga ito sa kanila hanggang sa araw ng Battle of Armageddon, na mangyayari yan mga sangkay sa araw ng Great Tribulation. Maraming kaaway ang Israel. Napapalibutan po sila ng Arab countries. Ang mga ito mga sangkay ay may kinikimkim galit laban po sa Israel. Ito marahil ay dahil kay Ishmael, ang anak po ni Abraham, mula sa kanyang katulong na siyang pinagmulan ng Arab countries. Ito po ay ang relihiyong Islam sa Middle East. At ang batang pangako naman ay mula kay Isaac. Ito na po mga sangkay ay ang bansang Israel. May malaking kinakaharap ang Israel ngayon. Andyan po ang Iran mga sangkay o ang Persia. Yan po ang orihinal na pangalan ng Iran mga sangkay. Halos walang katapusan mga sangkay ang pakikipagdigma sa Israel ng mga nakapaligid na bansa. Ngunit isa pong balita ang sumabog ngayon mga sangkay. Mayroon pong kumakalat isang tao na gumagawa po ng pamamaraan para po mga sangkay maayos ang mga sigalot na ito. Ito ay walang iba kundi si President Donald Trump ng bansang Amerika. Kumalat doon sa bansang Israel ang isang malaking billboard na nakalagay po doon ang mga larawan mga sangkay, yung mga kilalang leader ng maraming mga bansa sa Middle East mula po sa relihiyong Islam. Nasa gitna si Trump mga sangkay, samantalang ang dalawa naman pong nasa gilid, ang leader ng Saudi Arabia at ang leader ng Israel. Ang tawag dito mga sangkay ay Abraham Alliance. Naglalayon daw po mga sangkay na pag-isahin ang maraming mga leader sa Middle East. Ang vision na ito ay para mawala na po ang kaguluhan mga sangkay na nangyayari. Ang idea daw po na ito mga sangkay ay mula kay Donald Trump na inendorso po ito papunta sa mga local groups. At ngayon ay kumakalat na mga sangkay. Ito na ba ang tatapos sa sigalot mga sangkay ng Israel at Iran? Magkakaroon na nga ba ng kapayapaan mga sangkay ang Middle East? Ngunit mga sangkay, sa pangyayaring ito, marami po ang kinakabahan. Dahil mababasa po natin sa Biblia, sa Book of Daniel, na sa huling mga araw mga sangkay, mayroon pong tatayong isang makapangyarihang tao na magbibigay po ng pansamantalang kapayapaan. Ito po ay ang 7-year treaty or peace treaty mga sangkay na nakasulat po sa Book of Daniel, na sinasabi po dito sa Daniel chapter 9 verse 27, "This king will make a 7-year treaty with the people, but after half the time he will break his pledge and stop the Jews from all their sacrifices and their offerings. Then, as a climax to all his terrible deeds, the enemy shall utterly defile the sanctuary of God. But in God's time and plan, His judgment will be poured out upon this evil one." Ito po ang matinding propesiya mga sangkay. Tinawag pa pong hari si Antikristo. Si Antichrist mga sangkay sa huling mga araw ay gagawa po ng mga usaping pangkapayapaan. Grabe ang impluensya mga sangkay ng nilalang na ito. Maging ang mga kilalang mga hari at kilalang mga leader ng mga bansa, mapapasunod niya mga sangkay. Bibigyan niya ng pansamantalang kapayapaan ang ating mundo. Ngunit mga sangkay, ito po ay isa lamang patibong laban sa bansang Israel. Dahil ayon po mga sangkay sa propesiya, pagkatapos ng 3.5 year, tatapusin mga sangkay o aalisin ni Antikristo ang kanyang pangako na kapayapaan. Babaliin po niya ito mga sangkay at makikipagdigma laban sa Israel. Dito niya isasagawa mga sangkay ang kanyang kalapastanganan sa harap ng Diyos, kung saan ang kanyang sarili ay itataas sa templo doon sa Israel.
Sa ngayon, wala pa pong templo sa Israel. Pero mga sangkay, may mga nagsasabi na ang templo na ito o tinatawag na Third Temple ay inuumpisahan na pong itayo. Kung babasahin po natin mga sangkay ang Book of Daniel chapter 9 verse 27 sa Tagalog, sinasabi po dito, ang haring ito ay gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng isang linggo. Pagkaraan ng kalahating linggo, papatigilin niya ang paghahandog. Ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. Mananatili ito roon hanggang sa wakasan ng Diyos ang naglagay nito. Kaya napapatanong mga sangkay ang iba, si Donald Trump na nga ba ang hinihintay na Antikristo? Nagpapanggap lamang ba si Donald Trump mga sangkay na maka-Diyos? Ito po kasi ang identity ni Antichrist sa kanyang paglitaw mga sangkay. Siya po ay hahangaan ng marami dahil sa kanyang ginagawa. Nabibigyan niya ang mundo ng kapayapaan. Mababasa din po natin mga sangkay sa 2 Thessalonians chapter 2 ang isang matinding babala na sinasabi po dito mga sangkay, huwag agad magulo ang inyong isipan. Kung mababahala, kung mababalitaan ninyong dumating na ang araw ng Panginoon, huwag kayong maniniwala kahit sabihin pa nilang iyon ay pangangaral o pahayag o isinulat namin. Huwag kayong magpapadaya kaninuman sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat hindi pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail na itinakda sa kapahamakan. Itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ay Diyos. Itong nangyayari ngayon mga sangkay sa Middle East ay isang palatandaan na malapit na pong bumalik ang ating Panginoon. Hindi po natin alam mga sangkay kung narito na nga ba itong si Antichrist, si Donald Trump nga ba, ulilitaw na lamang pong bigla. Ito nga bang Abrahamic Alliance ay isa pong hagdan sa paglitaw ni Antikristo? Hindi po natin alam mga sangkay. Pero isa lamang po ang kinakailangan natin gawin, maging tapat sa paglilingkod sa ating Panginoon. Because we are living in the last of many last days. Ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na isubscribe yung ating YouTube channel.